Hello po mga kalingap, magandang araw po muli sa ating lahat, and this is Kuya Jens and welcome back po sa aking YouTube channel. So ngayon naman po mga kalingap ay samahan niyo po ako at pag-usapan po natin ang kahalagahan ng paghingi ng tawad at pagpapatawad po sa ating kapwa mga kalingap. At bakit nga kaya mga kalingap merong mga tao na kahit humingi na sa kanila ng tawad ang isang tao ay nasabi pa rin po nila na it's too late. So yun po ang ating pag-uusapan ngayon. At samahan niyo po ako mga kalingap sa maiksing video at mensahe na ito mga kalingap para po sa ating lahat. At nawa ay makatulong din po sa atin para po sa ikakagaan ng loob natin, ng pakiramdam, at para sa ikakaayos po ng lahat ng nangyayari po sa ating paligid. So magandang araw po, at sa vlog po natin ngayon ay pag-usapan natin ang isang mahalagang bahagi ng ating pagkatao, ang paghingi ng tawad at ang pagpapatawad. Alam kong lahat tayo ay nakakaranas ng masaktan at makasakit. Pero bakit nga ba napakahalaga ng dalawang ito? At bakit may mga pagkakataong kahit humihingi ka na ng tawad, sasabihin pa ng iba, it's too late. Ay shish, grabe guys. So ito guys ang ating pag-uusapan. Ang paghingi ng tawad ay hindi kahinaan. Sa katunayan, isa ito sa mga pinakamalalakas na hakbang na kayang gawin ng isang tao. Bakit? Kasi nangangailangan ito ng katapangan at pagpapakumbaba. Hindi madali ang aminin na tayo'y nagkamali, lalo na kung nasaktan natin ang damdamin ng ibang tao. Ang totoo, ang paghingi ng tawad ay hindi lang para sa taong nasaktan, kundi para rin sa atin. Kapag humingi tayo ng tawad, inilalabas natin ang bigat ng konsensya, binibigyan natin ng pagkakataon ng ating sarili na itama ang mali, na magsimulang muli at magpakumbaba. Isa pa, ang tunay na sorry ay hindi lang basta salita. Ito ay sinasamahan ng aksyon. Ibig sabihin, may intensyon tayong hindi na ulitin ang mga nangyari. Kaya kapag nagsabi ka ng sorry, sana may kasunod na pagbabago. Ngayon naman, ang pagpapatawad, ito ay hindi madali. Lalo na kung malalim ang sugat, pero ang hindi alam ng marami, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinukonsinti mo ang mali. Hindi rin ibig sabihin na nakakalimot ka na. Ang tunay na pagpapatawad ay pagpapalaya, hindi lang sa taong nanakit, kundi higit sa lahat sa iyong sarili. Kapag pinatawad mo ang isang tao, tinatanggal mo ang kapangyarihan ng galit at hinanakit sa puso mo. Dahil ang totoo, ang hindi pagpapatawad ay parang pag-inom ng lason at paghihintay na ang ibang tao ay mamatay. Sa huli, ikaw lang ang nasasaktan. Ang pagpapatawad ay para sa kapayapaan mo, para makatulong ka o makatulog ka ng mahimbing, para makangiti ka muli at para mabigyan mo ang sarili mo ng panibagong simula. Pero bakit nga ba may mga nagsasabing it's too late? Sabi dito, minsan naririnig natin ang linyang sorry pero it's too late. Bakit kaya may mga taong ganito ang sagot? Una, maaaring sobrang lalim na ng sugat, baka taon na ang lumipas at hindi agad humingi ng tawad ang kung sino man ang nakapanakit. Ang sakit ay parang apoy, habang tumatagal na hindi inaapula, lalo lang itong lumalaki. At minsan, kahit anong tubig ng sorry, hindi na sapat para mapatay ang apoy. Pangalawa, baka ang taong nasaktan ay napapagod ng maghintay, napagod ng umasa, at minsan para makapagsimula siya ulit, kailangang putulin na lang ang ugnayan kahit pa humingi ng tawad ang kabila. Pero ang pangatlong rason ay maaaring nasira na yung tiwala. Kahit may sorry, hindi agad na ibabalik ang tiwala at may mga tao na pinipiling ilayo ang sarili para maprotektahan ang kanilang damdamin. Pero kahit ganito ang sitwasyon, hindi pa rin sayang ang paghingi ng tawad. Kahit hindi ka tanggapin muli, ang mahalaga ginawa mo ang tama. Humingi ka ng tawad at kung ikaw naman ang nasaktan, may karapatan ka rin na hindi agad magpatawad. Pero sana, huwag mong hayaang kainin ka ng galit. Baka habang buhay mong bitbitin ang bigat na dapat sana'y matagal mo nang nabitawan. Sa huli, ang paghingi ng tawad at ang pagpapatawad ay hindi lang para sa pagkakaayos ng relasyon, kundi para sa ating sariling paghilom. Hindi natin kontrolado kung tatanggapin ang sorry natin at hindi rin natin
dapat pilitin ang sarili kung hindi pa tayo handang magpatawad. Pero kung pareho ninyong pipiliin ang magpakumbaba at pag-unawa, maraming nasirang relasyon ang kayang buuin muli. Ang isang simpleng sorry at pinapatawad na kita ay may kapangyarihang baguhin ang buhay ng isang tao. Kaya sa mga nanonood ngayon, kung may nasaktan ka, baka ito na ang tamang oras para humingi ka ng tawad. At kung ikaw naman ang nasaktan, baka ito na rin ang panahon para maghilom. At kung kaya na ng puso mo, magpatawad ka na. Hindi ito madali, pero tandaan, ang puso na marunong humingi ng tawad at magpatawad ay pusong malaya. So yun lamang po mga Kalingap Anout, maraming salamat po sa panunood. Kung may mga bagay po na viewers po nanonood na nakarelate po sa ating topic po ngayong vlog po natin ngayong umaga, o gustong mag-share tungkol po sa experience ko sa pagpapatawad at paghingi ng tawad, comment lang po kayo mga Kalingap sa ibaba, at huwag kalimutan syempre mag-like, share, and subscribe para sa mas marami pang makabuluhang usapan. So ito mga Kalingap, narito po ang ilang salita ng Diyos kung saan po mga Kalingap maaari nating i-relate sa topic po na napag-usapan po natin kanina. So sabi sa 1 John 1:9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang tayo'y patawarin. So bakit ito naaangkop mga Kalingap? Ito ang pundasyon ng paghingi ng tawad. Ipinapakita dito na ang Diyos mismo ay handang magpatawad kung tayo ay tunay na nagsisisi. Ito ang paalala na walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos kapag tayo ay nagpapakumbaba. Sabi rin sa Matthew 6:14-15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawaran din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo sila pinatatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Sabi dito, direktang tinuturo ni Jesus dito ang kahalagahan ng pagpapatawad. Hindi lang ito para sa ikabubuti ng iba, kundi para rin sa ating sariling kapatawaran. Paalala, ito na ang pagpapatawad ay hindi opsyon, ito ay utos. Ano po? Sabi sa Ephesians 4:32, maging mabait kayo sa isa't isa, mahabagin at magpatawad, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo kay Kristo. Sabi dito, ang verse na ito ay paanyaya sa pagiging mapagpatawad, mabait at maunawain, mga ugali na kailangan sa tunay na pagpapatawad. Hindi tayo hinihikayat maging mapait, kundi maging mahabagin tulad ng Diyos. So yung po mga Kalingap, yung ilan na mga Bible verses po na maaari nating i-relate din po dun sa topic na pag-usapan natin kanina, na nawa po ay nakapulutan po natin ng aral at may sa buhay din po natin mga Kalingap. So yan po, hanggang sa muli po mga Kalingap, at maraming po salamat. God bless po and Jesus loves you. Bye bye po mga Kalingap.